Ito ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, marami nga po ang mga American boxing fans ang dismayado sa report ng legendary promoter na si Bob Arum patungkol sa kanyang alaga ang Super Bantamweight Unified Champion Naoya Inoue, kung saan mapapalaban daw ang Hapones para sa undisputed fight kontra sa ating kababayan na si Marlon Tapales na possible gaganapin sa December nitong taong kasalukuyan. At as usual mga idol, sa Japan pa rin gaganapin ang pinakamalaking laban sa 122 pounds, kung saan marami kaagad ng mga American boxing fans ang nag-react bakit ayaw lumaban ni Inoue sa US para malaman at masubukan ang kanyang galing bilang isang dayong boxer. Ang ibig sabihin lang nito mga idol, hindi pa rin talaga kinikredit ng mga Amerikano ang potensyal na panalo ni Inoue sa undisputed fight dahil sa lugar lang siya nito lalaban. Well, sa opinion naman natin mga idol, hindi naman siguro kasalanan ni Inoue na panay sa Japan ang kanyang mga laban dahil nga ang mga Japanese promoter ang nakakuha ng rights ng kanilang boxing event. Kaya malamang mga idol sa Japan talaga gaganapin ang laban. Kung may offer naman siguro mga idol na labay kay Inoue sa US, siguradong palag din siya dito. Sa tingin nyo ba mga idol, natatakot pa si Inoue na lumaban sa ibang lugar? Lalo pa natalo nito ang number 1 fighter sa 122 pounds. Bagamat gayon pa man mga idol, iba po talaga ang gustong mangyari ng mga American boxing fans. Dapat mo talaga patunayan ang sarili mo na lumaban sa US, ang lugar kung saang sentro ang world class boxing. Tiyanta natin mga idol, hindi talaga maglalaho ang duda kay Inoue pati batikos habang hindi ito nagpapakita ng husay sa bansang US. Kalaban ng mga halimono fighter doon, mananatiling sa Japan at sa buong Asia lamang si Inoue sisikat kahit pa nakinikilala ito na best fighter ngayon sa buong mundo. Malamang gusto ng mga fans mga idol gayahin ni Inoue ang ating pambansang hamao Manny Pacquiao na talagang nakipagsapalaran noon sa US at pinakita ang kanyang galing sa bakbakan nang hinarap nito ang mga halimono fighter noon sa kanyang generation. Kaya kita nyo naman mga idol, kahit magdaan man siguro ang 100 taon, nakatatak pa rin ang pangalan ni Boss Manny sa mga American boxing fans dahil na-earn talaga ng Pinoy ang respeto nila matapos nito patunayan na siya ang best fighter kahit hindi pa nito sariling lugar ang kanyang pinaglalabanan sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, kampo ni Errol Spence Jr. kinumpirma ang rematch kay Terence Crawford, kung saan mga idol marami nga mga multiple sources ang lumalabas sa internet na inactivate na daw ng Team Spence ang rematch clause matapos madurog sa laban kay Terence Crawford. Halos isang buwan na nakakalipas sa kanilang undisputed fight. Dagdag pa dito mga idol, gusto ng kampo ng dating unified champion sa lalong madaling panahon mangyayari ang bakbakan, posible nitong December o di kaya sa early month ng 2024, kung saan tila hindi talaga natitinag si Spence sa mga hinaing sa kanya ng mga boxing experts na wag na daw nito labanan si Crawford sa rematch dahil baka mas lalong malala pa daw ang kanyang abutin na bugbog sakaling lumaban ulit ito kay Crawford. Ayon pa nga sa batikang experts mga idol na si Timothy Bradley, maawa naman daw si Spence sa kanyang sarili at kalimutan na lang daw nito ang rematch niya kay Crawford. Masakit man daw sabihin nito mga idol, pero walang panalo daw talaga si Spence kay Crawford kahit sang division pa sila maglalaban.